Kasi walang Ay, grabe talaga nangyari ngayon sa abot kamay na pangarap na kung saan nga unang-unang pinakita dito is ito ngang si Moira. And yes guys, ito ngang si Moira is masayang masaya. Bakit? Kasi nga makakatakas na siya dun sa mga humuhuli sa kanya. At ibig sabihin nga guys, nakuha niya na o dumating na yung bagong tinawagan niya noon si Madam Moshi, na kung saan mababago nga ang kanyang identity. Kumbaga magkakaroon siya ng new identity at makakaalis na nga siya o makakapunta siya kahit saan lugar pa siya pumunta. Makakaalis na nga siya sa Japan. Kaya nga sa sobrang excited niya is tinawagan niya itong si Zoe na kanyang anak at ibinalita ngayon. Sabi niya, Zoe, may new identity na ako. Kaya anytime makakaalis na ako ng Japan, anytime makapunta na ako kahit saan sa Pilipinas o kahit saan pang lugar na kung saan hindi na ako makakita o mahuli pa ng mga gustong magpakulong sa akin. At makita mo na masaya din naman si Zoe, pero may pagkabalungkot din kasi nga is gusto niyang makita ang kanyang nanay. Sabi pa nga niya, Nay, o ma'am, for the last time, hindi ka ba makipagkita sa akin? And then ito namang si Moira is tila naawa sa kanyang anak. Sabi niya na, sige kahit delikado, pero text kita kung saan tayo makikita para tayo lang at walang makakahuli sa atin. And yes guys, yun nga yung gustong mangyari ng mag-ina, no? Lalo na itong si Moira, talagang lumalabas pa rin yung pagkananay niya. Actually gusto nga niya talagang isama na palabas ng Japan o kahit saan pa itong anak niyang si Zoe para magtago sila at hindi na sila mahuli pa ng mga tanyag. Kasi once na mahuli itong si Moira, siguradong sa kulungan talagang bagsak nito. At pag nangyari yun, madadamay din tong si Zoe. Kaya nga gusto niya nang isama ito para nga maging masaya sila kahit dalawa na lang sila. Pero yun nga guys, mahirap yun. Sabi ni Zoe na baka mas mahuli pa tayo. Kaya sana magkaroon na tayo ng chance na magkita. And yes guys, ayun nga yung plano din mismo ni Zoe, no? Na ipinangako niya kay Doc Lyndon na makikipagkita nga ito sa kanyang ina para nga daw mahuli. Sabi nga yun mismo ni Zoe na wag na lang sabihin kasi si Doc Lyndon gusto niya sabihin to kay Robert o dito nga kila Annalyn, pero sinabi mismo ni Zoe na wag na kasi pag madami siguradong mahalata tayo at baka makatakas pa itong si Moira. Kaya mas maganda isikreto mo na lang at dalawa na lang tayo. Yes guys, ayun yung proposal ni Zoe, pero itong proposal niya is mukhang hindi totoo. Kung sakali makapagkita man si Moira sa kanila at itong si Zoe is baka si Doc Lyndon pa yung mapahamak. Baka imbis na humahuli nila itong si Moira is gawin nila ang lahat para mapatahimik itong si Doc Lyndon. So delikado yun, no? So abangan natin guys kung ano mangyari, kung matutuloy ba yung pagkikita nito ni Moira at ni Zoe, at mapapahamak ba dito si Doc Lyndon o baka naman talagang huhulihin nila ito ngang si Moira, na kung saan nga delikado ito kasi talagang gumagawa ito ng para kumbaga ano na to kriminal o kumbaga pugante na kung saan kailangan mahuli kasi delikado na baka gawin pa niya ang kasamaan sa ibang tao. Actually marami nang gustong makahuli dito kay Moira, no? Kahit nga itong mga tanyag, lalo itong si Giselle, talagang gigil na gigil dito kay Moira kasi nga malaki yung ginawa na itong kasalanan sa kanila. Kahit na mismo itong si Robert is gusto rin patayin si Don Pepe, kahit ito nga si Lynette is halos dinadamay pa nito ni Moira, no, sa kasamaan niya. At kaya nga actually kahit yung mga netizens gusto na mahuli itong si Zoe para manahimik na at makulong na. Pero ang pinakatanong nga dyan guys is paano kaya mahuli to si Zoe kasi lagi na lang nakakalusot to, tapos lagi na lang siniswerte rin, lagi rin may mga connection, so mahirap talaga mahuli itong si Moira. Pero yun nga guys, no, abangan natin kung kailan at paano kaya mahuli to si Moira. At dito nga pinakita naman sa kabilang banda na kung saan si Giselle is nabalitaan niya, no. Actually habang kinakausap niya nga itong si Dax, nalaman niya yung totoo na si Moira talaga ang nagplano ng lahat ng pagkidnap kay Lola Pepe. At dito nga
din kay Lynette. So kawawa naman yung matanda, no, kahit itong si Lynette, no, na wala talaga silang kalaban-laban. Itong si Giselle, kahit itong sila Robert is hindi rin nila alam. Kahit itong si Carlos, no, hindi niya alam na si Moira lang pala yung may kagagawan ng lahat ng kamalasan at lahat ng mga mahirap na pangyari sa buhay nila. Kawawa nga din actually si Don Pepe kasi hanggang ngayon nasa state of coma pa, na hindi pa rin nakagigising at hindi nakapagsalita. At dito nga, no, kinausap nga ni Giselle itong si Doc Carlos at sinabi niya, Doc Carlos, bakit mo kinausap ang kliyente namin, ito nga si Dax? At sinabi naman ni Carlos na bakit hindi ba pwede ko siyang makausap? Kung maalala mo, si Dax yung pumunta doon at nangahas na pumasok at patahin din, no? At kidnapin nga itong si Lynette. So hindi ba ako pwede? At nung narinig nga ni Giselle, hinayaan niya na lang na magsalita itong si Carlos kasi nga naintindihan niya rin na may point nga ito. At sinabi nga ni Carlos na wala naman akong ginawa, pero gusto ko lang naman makita yung taong may kagagawa ng lahat. Although alam ko si Moira yun, pero hindi naman si Moira yung pumasok, kundi ito nga si Dax. At nagsalita din si Giselle na oo nga pala, naalala ko na ito nga palang si Dax is nakakuha siya ng bigating lawyer, at kung mangyari yun, we will lose him. O sa madaling salita is pwedeng makalaya pa itong si Dax, at natatakot nga dun mismo si Giselle, no, kasi nga baka balikan sila, which is tama naman, no, delikado yung pag bumalik mamaya ito naman si Giselle yung kidnapin, ano. Pero yun nga, nagtataka din si Giselle na kung papaano nakakuha ng bigating attorney tong si Dax. Ngayon wala naman tong pera, at si Moira naman din is kasalukuyan nagtatago. Iniisip niya na maaring may kasabot pa ito na mapera, pero kung isipin niya mabuti, no, si Carlos pala ang nagbigay doon ng bigating attorney, kasi nga kinausap to ni Dax at sinabi ni Dax na kapag ginawang pakulong ako, sigurado idadamay kita at sasabihin ko na ikaw isa sa kasama sa mga kasabwat. At kaya nga natakot din tong si Carlos, kaya nga ang ginawa ni Carlos is ibinigay yung gusto niya, which is bigyan siya ng attorney para makalabas ito ngang si Dax. At sinunod nga ni Carlos yung kagustuhan ni Dax, kasi nga kung hindi is talagang madadama siya at kung mangyari yun, talagang gagalit sa kanya mga tanyag kahit itong si Lynette, dahil may kailangan pala ito pero hindi nagsasalita. At dito nga guys, ipinakita din na ito nga si Annalyn, na pagbalik niya sa hotel is merong isang babaeng magtatrabaho doon sa hotel na isang Japanese, at sinabi sa kanya, "Are you Zoe Tanyag?" Ngunit sinabi ni Annalyn, No, I'm not Zoe. My name is Dr. Annalyn Santos." And sinabi nga mismo nung receptionist, no, na I'm sorry, I thought you are Zoe Tanyag because there was a call and there was a lady and I thought it was your mom. And then sabi ni Annalyn mismo na I think that's not my mom, but can you give me the number? At sabi kay Annalyn na okay, I will give the number, please wait for me. At nagtataka talaga itong si Annalyn kasi nga iniisip niya na sino kaya itong matawag dito kay Zoe, na kung saan wala naman siya ibang maisip na tatawag dito, dahil unang-una wala naman siyang nabanggit na friend niya dito sa Japan, at isa pa yung lady o yung old lady na kumakausap sa kanya is napaka-imposible kasi sa Pilipinas ang lagi lang naman tumatawag kay Zoe is itong mama Moira niya. Yes guys, doon napansin niya o naisip ni Annalyn na baka nga si Moira yon, at baka nga nagkakausap na itong si Zoe at si Moira o yung mami niya. At kaya nga hiningi niya yung number, at nang binigay sa kanya yung number, sabi ni Annalyn na thank you, at nagpasalamat din yung receptionist at umalis na nga ito. At yung number nga is gusto nga niya itong itry, pero iniisip niya na bigyan niya muna ito sa kanyang tatay Robert para siya mismo yung tumawag at malaman nila kung sino yung babae o yung lady na yon na sinasabi ng receptionist doon sa hotel. At kung sakaling si Moira ito is pwede na nilang mahuli o matunton kung nasan ito. At kahit nga itong si Lynette is nag-iisip na, no, at nanggigigil din dito kay Moira at gusto na nga niya rin itong mahuli, pero ang tanong nga is
mahuhuli pa ba nila itong si Moira? Makikita pa kaya nila? Umabutan pa kaya nila ito sa Japan? O baka naman makaalis na ito? At itong si Zoe, makipagkita ba talaga sa nanay niya? Huhulihin ba niya ang nanay niya kung sakali? O baka naman sumama ito sa pagtakas? At itong si Doc Lindon, mahuhuli ba niya si Moira? O baka mapahamak siya? At ito namang si Giselle, ano kayong gagawin nila para hindi makawala itong si Dax? And yes guys, salamat sa panonood nyo sa aking channel, sa inyo pag-like, pag-comment at pag-share. At yun lang guys, ingat kayo palagi. Good night. Bye-bye.